Good day mga idol! Hindi na nakuha si Giannis pero ang Golden State Warriors hindi nagpatalo. Sa huling sandali bago ang trade deadline, isang pasabog na balita ang yumanig sa buong NBA. Ang 7'2" na si Kristaps Porzingis, kumpirmadong Warriors na, pero ang kapalit. Ang paborito ng marami na si Jonathan Kuminga at ang sharpshooter na si Buddy Hield lilipad na patungong Atlanta. Win-win trade ba ito o nalugi ang Dub Nation? Pag-usapan natin yan. Figure scoring streak alive. Kuminga! Oh, wow! There's a stocking stuffer right there. Matapos mabigo ang Warriors na makuha ang Greek Freak na si Giannis Antetokounmpo, agad na kumilos si GM Mike Dunleavy Jr. Ayon sa report ng Clutch Points at ESPN, opisyal nang nakuha ng Warriors si Porzingis. Aminin natin, matagal nang sira ang relasyon ni Kuminga at ng Warriors front office. Kahit nag-sign siya ng extension, ramdam natin na gusto na niyang makaalis para sa mas malaking role. Ngayon, nakuha na niya ang hiling niya. Kasama ang all-star na si Jalen Johnson sa Hawks. Asahan nating sasabog ang laro nitong si Kuminga. Bakit nga ba si Porzingis? Dalawang dahilan mga idol. Una, ang fit sa court. Isipin nyo, isang 7-footer na tumitira ng 36% sa labas. Mas luluwag ang paint para kay Steph Curry. At hindi lang yan, may tunay na rim protector na ang Dubs para tulungan sina Draymond at Al Horford sa ilalim. Lose him. Winslow blocked by Porzingis. Blocked again. Pangalawa, ang salary cap move. Expiring contract si Porzingis. Ibig sabihin, pagdating ng summer 2026, malaking pera ang mababakante sa budget ng Warriors. Talagang win now mode sila habang nandyan pa si Steph. Pero teka, may kaba rin ito. Alam nating lahat ang injury history ni Porzingis. Yan ang malaking sugal dito. Isinakripisyo nila ang future na si Kuminga para sa isang player na sana ay manatiling malusog hanggang playoffs. Kung magstay healthy si KP, nako, siguradong sakit sa ulo ito sa Western Conference. Boy, they got away with a foul. Porzingis with a jam. Pero alam nyo ba mga idol, may mas malalim na kwento sa likod ng trade na to? Hindi lang ito basta palitan ng players. Malaking factor dito ang relasyon ni Warriors GM Mike Dunleavy Jr. kay Hawks GM Onsi Saleh. Si Saleh ay dating VP of Basketball Strategy ng Warriors bago lumipat sa Atlanta noong 2024. Kumbaga, kabisado niya ang sistema sa San Francisco at matagal na siyang fan ng potential ni Kuminga. Kaya naman naging mabilis ang negosasyon dahil may trust na sa pagitan ng dalawang kampo. Play Portland at home. Tickets are still available for that. Kuminga! At hindi lang yan ang pasabog. Kasabay ng Porzingis trade, binitawan din ng Warriors si Trayce Jackson-Davis patungong Toronto Raptors kapalit ng isang 2026 second round pick mula sa Lakers. Bakit? Dahil kailangan nilang magbakante ng pwesto sa roster. Trayce Jackson-Davis rolling perfectly. Ang planong ito ay para i-convert ang contract ni Pat Spencer sa isang standard deal at mag-iwan ng isang bakanteng silya para sa buyout market. Ibig sabihin mga idol, hindi pa tapos ang Warriors. May darating pa silang veterano na kukunin para sa kanilang playoff run. At Spencer catch and shoot three. Got it. He's 39% from there. Sa tingin niyo mga idol, tama ba ang Warriors na bitawan si Kuminga para makuha ang height ni Porzingis? O baka magsisi sila pagdating ng panahon? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa ating channel. Para sa mas marami pang in-depth analysis at sports news, mag-subscribe na kayo. Muli ito ang Elite IQ Sports, laging handang maghatid ng balitang swak sa inyong panlasa. Peace out!